Gandang umaga po, magandang tanghali po, magandang gabi saan man kayo ito, sulok ng mundo. Muli na tayo magtatalakay tungkol na itong natin masalimuot na kung saan ito natin impeachment dito sa bansa natin. Kanina napapakinggan ko yung mga issues na pinag-uusapan dito ng ilan magagaling na abogado. Ito na tinatawa ng Kongreso na tagapagsalita ni si Attorney Bodo yung sinasabi at saka at yun napakinggan ko kahapon yung sinasabi ng isang naging Supreme Court Chief Justice Renato Puno. May mga maliwanag ang kanyang mensahe at pinapakinggan natin kahit ordinaryong mamamayan ay makikita natin na talagan para ba na sa katotohanan, sa aking pananaw, aking personal na pananaw, ginawa ng dribble itong nasabi impeachment. Na kung saan kaya nasabi natin, malinawanag, kung mga katanungan, ito lang mga katanungan natin, dito naging decision ng Senado, sa pamagitan ng presiding officer ng chairman ng Senado, si Senator Escudero, na napagpasihan nila na ang dalawa na sinasabi, binalik ito na sabing impeachment, pinapag-comment sila kung ito na yung impeachment na binalik sa Kongreso. At sa aking paniniwala, sa aking pananaw, ito po ay isang taktika. Hindi natin alam kung sino makikinabang dito. Ay taktika nito sa mga pangyayaring ito sa aking tingin, ay ito ay magkakaroon ng delaying tactic. Kung sakali itong mga issues ay mauupuan at titingnan kasi may sinasabi at ako sumasang-ayon dito na yun na sabi ng Senado, mayroon silang tinatawag grave abuse of discretion na kung saan ay mayroon silang maaaring nalalabag sa nasabing sa ligang batas sa ating constitution sa impeachment court. Bakit nasabi? Kasi unang-una, yung sinasabi binalik sa Kongreso, yun nasabi ng impeachment. Kung tatanungin natin sa ordinaryong mamayan at mga kaanakan, ito may tuturing natin na parang ang Kongreso di umano ay hindi nagpasa sila ng impeachment case labang sa pangalawang Pangulo nga may mga linalabag sila at hindi nila na-comply yung nasabing provision, kaya gusto nila ipabalik sa Kongreso na kung saan sa panig naman ng Kongreso hindi ako naniniwala na napagpasyahan nila yung 3 o 4 na impeachment na inhihain dyan sa Kongreso. Hindi ako naniniwala na mayroon silang linabag dahil lahat naman yan, nagdaan naman yan talaga sa mga abogado at maliwanag naman ang provision ng batas na sinasabi ang Kongreso ay pag matapos mayroon maghain mag-endorse ng mga congressman para sa impeachment, ay tatalakayin ng Kongreso. At tingin ko naman, hindi ako naniniwala na hindi tinalakay ito at may mga nalabag na mga provision sa nasabing impeachment. Kaya nakakapagtaka nito at kaya sinasabi natin, lalo na sa mga ordinaryong mamamayan, nilinaw ko lang po ito, na maunawaan natin lalo na sa ating mga kababayan na sa ilalim sa pinakabababang laylayan ng ating lipunan. Una nasabing impeachment, maliwanag sa impeachment na sinasabi ang Kongreso ay matapos may maghain at maapurbahan at ang sinasabing mapagpasyahan ng Kongreso di umano ng Congress agad ipapasa matapos ipasa sa plenary at mapirmahan ng mga congressman, ipapasa kaagad sa Senate impeachment. Ngayon, ang Senate impeachment, di umano nung matapos na isagawa ng Kongreso, yun nasabi ng impeachment labang sa pangalawang Pangulo, pinasa noong February 3. Matapos matanggap kung hindi ako nagkakamali na nagkaroon na ilang buwan, 4 na buwan na pinatulog yan sa Senado. Pagkatapos mapatulog yan sa Senado, nagkaroon sila ng tinatawag na pag-convince, pagbuo ng impeachment court na kung saan ng June 2 o June 3 at saka umabot sa yung 5 at June 10 and 11, napagpasyahan nila na upuan ito na sabi impeachment.
At makikita natin doon sa impeachment na talagang sinasabi nga ng ito na tagapagsalita ng Kongreso at saka ito si Justice Renato po, dating Chief Justice Renato po, no, ah, may mga paglabag at mukhang hindi tamang ginawa nitong nasabing impeachment court. At napapansin naman natin at malinaw na itong pagpasa at para ibalik kumbaga ibalik sa Kongreso. Nakikita na ito kaya nila pinababalik. Siguro mayroon silang gusto linawin na ang tingin ba nila itong Kongreso hindi naintindihan, hindi naunawaan ang nasabing impeachment complaint labang kay kapangawalang Pangulo kaya nila pinababalik. Ito ay isa sa aking pananaw, may mga taktika ito. Hindi natin alam kung ano makikinabang dito sapagkat batay sa sinasabi, may mga grave abuse of discretion. Kung papatulan yung sinasabing grave abuse of discretion, maaari magpakapag-determine lang yan kung talaga may halimbawa sa hanay ng Senate na ipang-abuso, ay dadalhin nila sa Supreme Court to. Pag dinala ito sa Korte Suprema, yan ay sinasabi, madidelay talaga. Madidelay. Kaya nga sabi kung tatanungin, tama yung sinasabi, nga huwag na patulan yun nasabing kung mayroong grave abuse of discretion. Ang kailangan dito talakayin na at ilatag na ng prosecution ng Kongreso yung nasabing mga ebidensya para magpapatunay kung talaga may nalabag, may naglabag na doon sa impeachment na sinasabi, impeachment 1, 2, and 3 hanggang 4, may nalabag. At talakayin na at magkaroon na ng trial. At napapansin naman natin na kung sakali itong sasagot dahil binigyan na ang both parties, ang prosecution sa hanay ng Kongreso at saka Defense Counsel sa hanay ng pangalawang pangalawang Pangulo sa Vice President Sara, na binigyan na sila para mag-comment. Doon natin makikita, doon natin malalaman yung mga comment. Kung ito ba, itong kanilang comment ay nakatuon na talaga na dapat talakayin na itong impeachment o dalhin pa ito sa Korte Suprema. Kaya pag sinabing dinalhin ng katanungan, pag dinala ito sa Korte Suprema, sino makikinabang dito? Ang makikinabang nito, yun sa tingin ko, makikinabang dito, yun inaakusahan ng pangalawang Pangulo sapagkat bakit hindi pa matatalaka, hindi pa malalaman ng taong bayan ang tunay talaga ng kaganapan nitong nangyari itong nasabing impeachment. Kaya mga kababayan, pag natin at manawagan tayo na talaga na ito, upuan na ito talagang magkaroon na ng trial. Magkaroon na ng trial at malaman na ng taong bayan yung mga talagang sinasabi natin, yung mga nauna natin pahayag. Malaman na kung ang taong bayan magpasya kung ito ba ay talaga may nalabag o mayroon nating pangalawang Pangulo nga si Sara Duterte, mayroon talagang paglabag na sinasabing impeachment. Kung kinakailangan, malaman ng taong bayan kung sila ay guilty o not guilty sa nasabing impeachment. Kaya mga kababayan, tulong po tayo at subaybayan po natin ito dahil naniniwala tayo na ito po ay inaantay ng sambayan ng Pilipino. Huwag naman sana mangyari itong magkaroon pa tayo ng hindi maganda sapagkat kung hindi magkakaroon ng hindi magugustuhan itong mga pagkilos itong impeachment, ang taong bayan nakahandang kumilos diyan. Kaya huwag naman sana sakyan pa ito ng iilan diyan. Pero mahalaga dito, malinaw na talaga at huwag na gawin basketball, kung sasabi natin basketball, pasa-pasa parang bola. Kaya mga kababayan, ang sinasabi natin, na mag-antay po tayo at subaybayan po natin ito. Kapag gaya ng sinasabi natin, ang inyong lingkod nakasubaybay talaga. At ito, matagal ko nang tinitingnan. Dahil kung akong tatanungin talaga, mayroong pagkukulang dito ang Senado. Bagat kung mapapansin natin, unang pag-uupo nila, hindi daw priority ito. Dahil ang dapat daw, priority talaga yung mga importante na mga batas na dapat nila pagtuunan. Pero nakakapagtaka ito. Bakit nila pinatagal kung may mga batas silang na dapat makita na para kakabalam sa nasabing pagpapatuloy ng impeachment? Bakit sa loob ng naipasa itong impeachment, bakit hindi nila ginawa yung batas na para makakatugon sa pangangailangan ng pang-araw-araw ng mamamayan? Kaya ang sinabi nga natin, nakakatawa. Ang sinabi nito ni Senator De La Rosa
na hindi daw makakain ng impeachment at hindi sinasabi rin ito nila Bungo di makakain ng impeachment. Wala po nagsasabi talaga makakain ng impeachment. Pero maliwanag ho sa batas na kailangan kung may nakahain itong impeachment, kailangan talakayin yan. Hindi nangangulugan, walang makakain ang sambayan ng Pilipino, hindi na natin tatalakayin itong impeachment. Ngayon, kung may pagkukulang, mayroong pagkakamali na itong sambayan ng Pilipino, nagkukulang sila sa hapagkainan nila nang hindi sila makakain hindi sila mabigyan ng serbisyong panlipunan, ay hindi ho kasalanan itong nasabing impeachment. Kasalanan pa rin itong mga senador na kung saan hindi nila bakit sa looban ng 3 taon, 6 na taon na kanilang panukulan. Ngayon lang nila nakita, ngayon lang ba nila nalaman na mayroon palang pangangailangan ng sambayan ng Pilipino, yung tinatawag basic services, yung pangangailangan na makakain ng sambayan ng Pilipino. Ngayon lang nila malaman na magkaroon ng impeachment, doon lang nila nakita yan. Kaya hindi kinakailangan talakayin itong impeachment, kaya dahil hindi naman makakain. Kaya isang malinaw na isang panliligaw sa kaisipan ng sambayan ng Pilipino. Kaya mga kababayan, tingnan po natin, unawain natin at makita natin. Marami na sa hanay ng tinatawag, sabihin na natin ng mga DDS. Sila, kung papakinggan natin, lalo na ngayon, maraming mga fake news ngayon. Marami ngayon, may yung tinasabihan AI nga sinakamakailan, no? Naglalabasan ngayon. Kaya kinakayan tayo mga Pilipino, tayo mamamayang Pilipino, matiyag tayo, subaybayan po natin itong impeachment. Kasi habang hindi pa ito tinatalang nagkakaroon ng trial, marami naglalabasan dito, pinapalabas, lalo na itong mga ilan DDSD umano, kung saan hindi nila tinuugat dito. Ako naman sinasabi natin, sa aking paniniwala, may rightist ka man, leftist ka man, sentro ka man, ang naniniwala tayo na ang kailangan dito malinaw sa taong bayan kung mayroon ba talaga na pagkukulang at pagkakamali ng ating pangalawang Pangulo. Paano natin malalaman? Trial lang talaga, kailan magkaroon ng trial. Kaya ilan dito, hindi may ilan dyan, lalo na mga DDS. Kaya napupulaan sila at sinasabi wala silang mga utak. Maaaring masasabi talaga walang utak. Unang-una, kung kayo DDS, naniniwala kayo ng antong pangalawang Pangulo, ay walang kasalanan. Bakit hindi nyo hamunin, hamunin ang prosecution, ang Kongreso, ilatag na ninyo ito, ilatag na ninyo itong mga ebidensya para paano nila kontrahin kung totoo man hindi. Bakit kinakailangan i-delay ito, kinakailangan ito pagtakpan, na kung saan maraming bago na sinasabi nila patayin na daw yung impeachment, wala na. Ang pangalawa, may ito na senador nga, nasabing senador na sinasabi ng hinahangaan ko na ito nasa Kongreso dati nung una na nagkaroon ng unang usapin ng ABS-CBN. Ito si Marcolita ito, hinahangaan, kaya lang naging una talaga niya, kinukontra niya talaga. Ako naniniwala 100%. Yun lang, may comment lang siya na nung yan San Juanico, no, nadyan siya sa Kongreso, nang binuksan at pinailawan ang Kongreso ng pamahalaan ni BBM itong San Juanico Bridge. Kinontra kaagad niya ito eh. Doon ko siya napansin na anti-PBBM ito eh. Ngayon, dito itong mga Quadcom hearing, kinontra talaga ito, kinontra niya ito. Marami dyan, at hindi na unawan, hindi na intindihan, na yung Quadcom at yan ay mga kongresyo na binuo, kailangan talakayin yung mga nasabing problema. Kaya nga nagkaroon ng problema itong pangalawang Pangulo, hindi nga sumagot, kaya kasuhan siya ng impeachment. Ano ba, hindi naintindihan. Akala nila na itong nasabi maaari tungkol sa intelligence fund. Totoo yan. May mga tanggapan ng pamahalaan na tumatanggap ng tinatawag intelligence fund. Ang pagkukulang lang ng mga ito, daldal sila dito sa social media na may gumagamit, may intelligence fund daw sa kung saan, anumang tanggapan ng bakit hindi sila nag-file ng kaso? Yan sa Quadcom na itong department, itong sangay ng pamahalaan ng intelligence. Ang problema rito, nung kinasuhan si Sara, may nagsampa naman talaga labang kay Sara sa intelligence fund. Hiniringan diyan sa Quadcom. Hindi naman ni Sara sinasagot yung mga anomalyan inaakusa sa kanya. Hindi niya sinasagot.
Ito naman mga DDS, hindi na unawaan at hindi na alam natin kung talaga ito, kung masasabi natin, wala na, sabi nga, nasang awiyo na natin itong walang utak itong mga DDS. Kasi dapat kung may nakita silang anomalos na sinasabi, file sana sila din sa Kongreso. Hindi yun, talak ng talak sila sa social media, kamihan pa dyan, mga AI ang ginagamit nila, katulad kamakailan lamang. Ito si Bato nagkaroon ng opinion. Si tungkol sa kabataan na sinasabi ang kabataan na ayaw daw nila nasabing kinukontra daw nila impeachment labang kay Sara Duterte. Yung pala ay maliwanag na ito ay hindi tama. Kaya ito pala ay fake news. Ayun, nakakapagtaka na sanabi na natin nitong ni Senador Bato na ang sabi niya wala siyang pakalam kung fake news ito. Kaya masikita natin itong nasabing impeachment, itong pinag-uusapan. Kaya tungkol naman dito sa kay Congressman Marcolita ngayon ay senador, nagtataka ako nito, talaga naghahamon siya. Itong impeachment daw, hindi daw ginagarantiya, talagang na 100%, 1 million niya, hindi daw matatanggal si Sara Duterte. Hindi ko maintindihan ano kanyang basis ang sinasabi niya sa kanyang panaginip o ano. Hindi pa inaabot, hindi pa inalatag ng prosecution ng Kongreso na yung nasabing impeachment. Itong kung may mga ebidensya. Ngayon, sinasabi niya, dapat matakot na itong nagsusulong impeachment dahil siya na daw ay si senador na siya, talaga naharangan niya, nahablangan niya. Maaaring sasabihin niya yan at katakutan daw ang pagpunta niya sa Senado na siya daw ay nandiyan na sa Senado. Pero hindi niya nalalaman na nakabudol siya dito Yung sinasabi niya, pasensya na ka, Senator ako talaga ako nahiwagaan ng mga pinapahayag mo nung nangangampanya na sinasabi mo, di umano, ito naman ay malinaw na nagtatalaga sa aking pananaw. Suntok sa buwan ito, yung sinasabi mo na ang pinakamababayaran na 2,000 kilowatt sa magagamit ng ilang mamamayan ay lilibrehin mo. Hindi ko malaman kung mayroong kang tinayo na masasabi, sabi nga may nabasa ko dyan na Meralconita na electric company. Pero kung aasahan mo ang Meralco, hindi ko alam kung saan kampira, kung mayroong talampon doon malaki. Kasi nakikita natin mga 80% yun, 80 o 70% na lang sabihin natin yung sambayan ng Pilipino nga gumagamit ng kanilang elektrisidad sa kanilang paggamit ng Meralco ay maaaring 70%. Saan kukunin kaya ililibre mo? Papayag kaya hindi naman papayag ang Meralco yan, company yan, business ang kanilang maaaring dito ngayon ang paghandaan mo, huwag mo hamunin yung taong bayan na sasabihin mo katakutan ka kaya nandiyan ka sa Senado ay matakot sa iyo yung impeachment ay paglalaban mo na hindi magtatagumpay dahil nandiyan. Ang paghandaan mo pagdating na Agosto, July at August, katapusan ng July, talagang ihanda mo ng sarili mo kung paano mo bibigay at paano mo mapapatunayan at mabibigyan mong solusyon itong mga mamamayan na gumagamit ang kanang ginagamit baba ng 2,000 kilowatt sa isang buwan kanilang paggamit sa Meralco. Kung paano mo sila masasagot na hindi na sila magbabayad. Kaya yan ang dapat mong paghandaan. Hindi itong impeachment. Ako naniniwala. Itong impeachment, walang magaling dyan, walang dyan. Kaya hindi ako naniniwala katulad nitong si Atty. Papahayag, sabihin natin ito si Atty. Topacio. Ang sinasabi, kahit daw wala daw ng karapatan yung hindi abogado magsalita at sila daw ng mga abogado ang pwede lang magsalita. Hindi ako sang-ayon dyan, pasensya na kayo mga abogado, hindi ko kayo kinukontra. Ito lang siya itong Topacio yung kinukontra ko. Hindi ako naniniwala kanyang sinasabi. Bakit? Sa asunto ba, pag may kalaban siya ng kaso, ay hindi, ibig sabihin, kayong pangalawang abogado, hindi ba malalaman kung kayong, halimbawa, nagtutunggali ang kayong abogado, parehas kayong nananalo, parehas kayong natatalo, wala natatalo, wala nananalo. Kaya wag mo lilinlangin, wag mo, para naman tayo, hindi naman tangat ng tayo ngayon lang pinanganak sa mundo ito. Kaya mga kababayan, wag natin lilinlangin, lulukuhin. Hindi man abogado, hindi man siya, kung nakakaintindi, nakakaunawa sa batas,
nakakaintindi. Sabagat sa akin nga paniwala, pasensya na kayo, kung ako may kaso, ako mismo, hinihingi ko sa abogado ang advice at ang abogado ko, ang empleyado ko lang, hindi yon siya lang bang mamanipula ng kaso ko. Kaya mga kababayan, wag natin lukuhin yung sambayan ng Pilipino na kayo lang ang pwede magsalita ng tama. Yung sambayan ng Pilipino, hindi na pwede doktor o anuman, engineer o ano pa man, hindi na pwede magsalita sa pagdating sa paniniwala sa batas. Kayo lang ang nakakalam ng batas. Kaya hindi ako sang-ayon sa sinasabi ni Atty. Topacio din na sinasabi siya lang ito kasi pagkukomment nila dito sa impeachment. Kaya mga kababayan, marami kaya sinasabi natin. Sa paniniwala ko personal, may mga talagang pagkakamali ng ating itong impeachment court ng Senado. Unang-una lang, para bang kinahihiyan nila ito eh. Unang-una, yun na nasabi, pag-upo nila. Kaya nga may uniforme sila eh. Ginagastuhan ng taong bayan yan para magsuot yan ng uniforme. Ilan dyan, hindi nagsuot ng uniforme, parang kinahihiyan nila. Hindi ba ninyo nalalaman, kaya kung naririyan, bibigyan nyo ng dignidad at integrity yung inyong pagkatao. Moral inyong pagkatao. Kaya kung tingin man nyo ay bulok yan, isusuot ninyo. Isuot ninyo dahil ginastuhan ng taong bayan para gawin yan simbolo ng inyong panunungkulan. Kaya nakakalungkot at hindi maganda sa pangitain. Sa gano'n na. Kaya sinasabi ni Atty. Budoy na Bugoy ba? Sinasabi ko na Budoy ko, pasensya na, hindi ko gaano mano. Nga sinasabi niya na talaga ako itong mga magagaling na naghubog ng ating constitution, ito nasabi 87 constitution, dahil itong impeachment na sa ilalim 87 constitution. Yung mga tao kung mga buhay pa, kinahihiya itong Senado dahil itong pinagagawa daw di umado, wala sa hulog, wala sa ayos. At yan naman ay sinasabi ng ating dating Chief Justice. Malinaw naman ang sinasabi talaga. Ako man, hindi ko na talaga. Malinaw na talagang ang paniwala ko kapag dinaan sa tamang proseso, ang nasabi yung impeachment, ay kailangan ay pinasa na sa ng Kongreso sa Senado. Dapat na ito paghiringan, hindi pa atras, hindi pa balik. Kaya mga kababayan, itong sasabi natin, antayin natin ang pangawalang kabanata nito dahil magsasubmit yun may binigay na order ng impeachment court na mag-comment itong Kongreso Kongreso at saka itong dependent yung pangalawang pangulo at yan naman nakita natin at nagsumite na sila magagaling na abogado. Naririnig ko itong mga abogado, itong mga law office nila, at naririnig ko yan na napapakinggan natin. At talaga kumbaga kaya natatakutan. Lang nakakapagtaka dito. Ang dami ng abogado nito, 16. Ito kaya libre nga magsiservisyo sa pangalawang pangulo. O kaya, ang sabi nga naririnig ng iba, talaga natatakot ito na ating pangalawang pangulo. Bibiruin mo na, kumuha ng 16 na mga abogado para idipinsan yung kanyang sarili. Kaya dito natin malalaman. Sa hearing na ito, pagdating kung magsusumite na itong kanilang mga motion, kung ano ang paroroonan nitong kanilang mga motion. Hinihiling ko lang sana, huwag itong mga motion lilitaw na ang ending nito ay papunta sa Korte Suprema, kukwestiyonin yung mga legality. Sapagkat pag ganun ang usapan, mga teknikalidad, ang kawawa dito ang taong bayan, hindi mabibigyan ng kalinawan kung ito ba nasabi inaakusahan ni Sara Duterte ay may kasalanan dahil pero yun, pag umabot sa Supreme Court, halimbawa ilang buwan dyan, ay hindi mareresolve, kanila ipipilit na kinakain maresolve muna ng halimbawa lang, hindi siya sabi kung halimbawa lang, hindi pa naman lumahantong doon, kumbaga hindi pa naman tayo nakakarating doon sa tulay. Kung pagdating sa tulay, titingnan natin kung tatawirin nila o hindi. Babalik sila. Kaya mga kababayan, antayin po natin ito nasabing mga motion kung anong kanilang gustong palabasin sa kanilang magiging motion sa pagitan ng Defense Council at ng prosecution ng Kongreso. Kaya magandang umaga po, magandang gabi po, magandang hali po. Muli ito si Kuya Puli, linaw lang po natin yung ating pananaw. Pasensya na kayo. Kaya sinasabi natin, ito wala akong personal, pero tinitingnan lang natin na kung ano talaga na kung may nakakasakit man ako, ay pagmunimunihin ninyo kung yung bang sinabi ko o totoo hindi. Kung meron ba akong basehan sa akin mga sinasabi. Kaya mag-like po kayo,
mag-subscribe po kayo, mag-share kayo dito. Salamat po, magandang umaga po, magandang tanghali. Muli po ito siya kayo puli, mabuhay po kayo. God bless at all.